Good morning po. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa oportunidad na makapag-share ng salita ng Diyos. Dako po tayo sa salita ng Panginoon sa unang Korinto, Kapitulo 13 doon po sa 13. Kapitulo 13, versikulo 13. Sabi po ay, samantala na natili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tunay nga na may mga level ang ating pananampalataya. At sabi rito ay simula ay pananampalataya at pag-asa. Sabi niya, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa tatlo ay ang pag-ibig. Hindi mawawala itong tatlong ito. Kaya lang, ang pinakadakila ay pag-ibig. Ang ibig sabihin, meron pong antas yung pananampalataya ng bawat isa. Meron pong namamatay na sa pananampalataya pa lang, kinukuha na ng Panginoon. Meron namang nasa pag-asa na, kinukuha rin ng Lord. Meron naman yung nasa pag-ibig bago mangyari yung kalooban ng Diyos sa Kanya. Kaya ang pinakamaganda po ay marating natin yung antas ng pag-ibig. Dahil dito po tinawag ang bawat mananampalataya na tayo ay dalhin ng Diyos sa buhay na pagmamahal o pag-ibig. Dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. At alalahanin natin na nung tayo tinubos ng Diyos, nung ang tao ay tubisin ng Diyos mula sa kasalanan, ang layunin niya, lahat tayo ay dalhin niya sa buhay pag-ibig. Amen po ba? Yun ang pinaka-goal po ng bawat mananampalataya. Yun ang tawag doon na high calling. No, hindi po high calling yung apostol ka, propeta ka, evangelista ka, pastor at teacher. Hindi po yun ang high calling. Ang high calling po ay yung buhay natin ay nasa buhay pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, katulad ng buhay ng ating Panginoon. Yun po ang pinakalayunin ng Diyos sa pagtubos sa bawat kaluluwa. No? Kaya tayo iniligtas upang lahat tayo'y dalhin ng Diyos sa buhay pag-ibig. Amen. Dahil yan ang sinira ng kaaway. Ito yung unang likhain ng Diyos ang tao. Ang tao ay nasa buhay pag-ibig. Kaya lang, dumating ang kaaway at ito'y sinira niya, winasak niya. No? Dahil hindi niya gusto, hindi layunin ng kaaway na mabuo yung pagmamahalan sa kaharian ng Diyos. Amen. Pero salamat sa Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo, nirestore niya yung ating unang pagkalikha. Ganun pong layunin ng Panginoon. Hallelujah. At makikita natin dito, no? Yung pag-ibig ay galing sa Diyos. Sabi niya, pag wala tayong pag-ibig ng Diyos, walang saysay ang lahat ng bagay. Amen po ba? Una, punta tayo sa pananampalataya. No? Ang simula kasi ng ating buhay ay sa pananampalataya. Nung tayo nanampalataya, doon tayo nagsimula. Tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero dapat hindi mananatili doon. Amen. Dahil kung sa pananampalataya tayo, matatanggap natin ang lahat ng bagay. No? Lahat makaloob ng Espiritu, matatanggap po natin yan. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pwede tayong merong kaloob ng Espiritu, speaking tongues, prophecy, no? Iba't ibang kaloob ng Espiritu. Pwede po tayong magkaroon, pero wala tayo dun sa buhay pag-ibig. Sabi niya kasi dito, sabi niya, kung verse 2, chapter 13, 1 Corinthians verse 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung wala na sa akin, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat napapalipat
Sabi niya rito, ano pat, nakapagpapalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig ng Diyos, wala akong kabuluhan. No? Ibig sabihin, kahit nasa atin lahat ng uri ng pananampalataya, lahat ng kaloob, ngunit wala tayong pag-ibig, pwede pala tayo magkaroon nun. No? Kaya kung minsan marami nakakatisod na may mga gifted mga anointed Di po ba? Marami ang nakakatisod niyan. No, nakala nila nasisit sila na mataas na yung kalagayan. Hindi po. Sabi niya, ngunit kung wala akong pag-ibig ng Diyos, wala rin akong saysay. Ibig sabihin, wala kang pinapahayag. Dahil yung ginagawa mo na kaloob ng Espiritu ay hindi bunga ng pag-ibig. No? Ulit, sabi niya rito sa 3, at kung ipimigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig ng Diyos, wala ring mapapala. No? Kaya, kung manatili tayo sa pananampalatayang buhay, ibig sabihin, kulang pa. Hindi pa tayo umaantas sa buhay na nais ng Panginoon. Pero tayo ligtas. Amen po ba? No? Sabi niya kasi, ang pangalawa ay yung pag-asa. Yung pag-asa naman po ay yung pag-asa natin sa mga pangako ng Diyos. Di po ba, mayroong pangako ang Panginoon? Nababasa natin yung mga pangako ng pupunta po yung antas natin ng pamumuhay dun sa mga pangako ng Diyos. Kapag tayo nagsasaliksik ng salita ng Diyos, nakikita natin yung mga pangako. No? At inaangkin natin yung mga pangako. At ito, meron nangyayari sa atin sa mga pangako. Nagaganap yung pangako ng Diyos sa atin. Amen? Antas po yan ng ating pamumuhay sa Diyos. No? Pero hindi pa po sapat. Hindi pa po. Kasi sabi niya rito, tingnan po natin. Sabi niya sa may 8, matatapos ang kayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay magpawalang hanggan. Eto, sabi niya, sa 9, hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Tingnan ninyo, hindi pala ganap kung ikaw ay nagmimensahe na ng revelation, kung meron ka ng gift ng mga Holy Spirit, no? Hindi ka pa ganap, sabi niya rito, no? Hindi pa ganap ang ating kaalaman, no? Yung mga kaalaman na nasa atin na binibigyan ng Panginoon ay hindi pa ganap at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe ng Diyos. Hindi pala ganap kung nagsasalita ka ng revelation na prophetic, hindi ka pa ganap, sabi niya. Tapos sabi niya, hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos, ngunit pagdating ng ganap, maglalaho ang di ganap. Hindi pala matured if you are gifted in the Holy Spirit. Meron pang darating na kaganapan ng Diyos sa buhay natin. No? Ito yung malaking discussion sa Bible School, debate po ito. Ano yung ganap? Ang ganap, nandito rin po, sabi niya sa 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi na naghili, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi mapagsarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Tingnan nyo, ibig sabihin, yung hindi ganap, yung mga gift ng Holy Spirit, no? Lahat ng kaloob, hindi pa po yun ang ganap. May kaganapan pa na dapat mangyari sa atin. Alin? Yung pag-ibig ng Diyos, na tayo ay lumakad sa pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Lalakaran natin, yung pag-ibig na Diyos, yun pala yung kaganapan. Ano yung pag-ibig? Sabi niya, ang pag-ibig ay matyaga. Ano? Ibig sabihin nito, ang lahat ng sinasabi ng pag-ibig, hindi para sa iyo. Para sa iba. Lahat pakinabang ng iba. Hindi ikaw. Yun ang lumalakad sa pag-ibig. At hindi ka napapagad na gumawa nito. Bakit?
Dahil punong-puno ka na, ganap ka na, buo ka na sa Diyos. Kaya ang hinahanap mo, yung gawin mo, yung pag-ibig ng Diyos para sa iba. Yung pong ibig sabihin nito. Amen po ba? No? Kung titignan natin, sabi niya, tuloy natin, noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, at nangungutwirang tulad ng bata. Ibig sabihin yung hindi ganap, ganito ang kalagayan, parang katulad ng bata. Sinexample ni Pablo yung sarili niya eh. Eto sumunod, sabi niya rito, ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Ibig sabihin, yung pasimulaing mga aral at turo, iniwan ko na. Kasi nag-matured na ako, sabi ni Pablo. Saan siya nag-matured? Sa pag-ibig ng Diyos. Naging ganap na siya doon sa pag-ibig ng Diyos. Tuloy po natin, sabi niya rito. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan na salamin. Subalit darating ang araw nang lahat ay makikita natin ng harapan. Amen. No? Sa kasalukuyan, sa panahon daw nila, sa ngayon, sabi ni Pablo, sa panahon nila, tila malabong salamin. No? Alin ang malabo? Yung tinuturo ni Pablo sa pag-ibig ng Diyos. Medyo mahirap unawain, sabi ni Pablo. Tuloy natin, sabi niya, bahagya lamang ang nalalaman ko. Biro mo na ituro ni Pablo itong pag-ibig, pero sabi niya, bahagya lamang nalalaman ko. Tapos tuloy natin, sabi niya, bahagya lamang nalalaman ko, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Ibig sabihin, darating ang panahon na mauunawa ng aral ng pag-ibig. At ito na yung panahon na yun. Mapalad ka kapatid. Dahil tinatawag ka ng Diyos sa mataas na antas ng buhay sa kanyang kaharian. Na tayo lumakad sa kaganapan. Alin ang kaganapan? Yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin ang siyang ating lalakaran araw-araw. Amen? No? Sabi niya, samantala, mananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, nanatili ang pananampalataya. Doon tayo nagsimula eh. Yun ang pinakaugat. Yun ang pinakapundasyon. Ang pag-asa, yun yung pamumuhay natin. Yung pag-asa natin, pangako ng Diyos na darating sa atin. Sabi niya, at ang pag-ibig. Ibig sabihin, yun yung final na pamumuhay natin. Kasi nasa iyo na yung mga pangako. Kaya kung nasa na yung pangako, ibig sabihin, hindi sa'yo yan. Hindi mo sa sarili yan. Hindi mo pera yan. Amen. Kung pinayaman ka na ng Panginoon dahil sa mga pangako ng Diyos, dahil sa iyong pananampalataya, hindi sa iyo yun. Bakit? May antas pang hakbangan. Yung antas ng pag-ibig. Yung pag-ibig hindi para sa iyo. Kung babasahan natin ang pag-ibig ay para pakinabang ng iba. Ito yung totoong pag-ibig ng Diyos. Hindi ikaw ang sentro. Ang sentro ay iba na makinabang sa pag-ibig ng Diyos na nasa buhay mo. Tingnan natin, meron pang sinabi ang Panginoon sa Ephesians. Dito tayo magtatapos. Sabi niya rito, Ephesians 3. Sabi niya, naway, Ephesians 3:17, naway manatili si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon ng lahat ng inyong gagawin. Ibig sabihin, pag nasa buhay pag-ibig ka na, ang pundasyon na lahat mong gagawin ay nakaugat, no? Nakakapit sa pag-ibig. Bakit? Sabi niya rito, upang inyong lubusang maunawaan, alin? Kasama ng mga hinirang, ibig sabihin, na unawaan mo yung pag-ibig ng Diyos, kasama ng mga apostol, mga hinirang sabi rito eh. Magiging katulad ka ng mga apostol, kapatid. Kung gaano kalawak, ganito na yung kaalaman mo sa pag-ibig ng Diyos. Kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, gaano kalalim, ang kanyang pag-ibig. Wow!
Susunod, at naway, may susunod pa, may antas pa ang sumunod. Naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo. Ano yun? Na hindi kayang abutin ng pag-iisip. Oh, grabe. Ibig sabihin, malalaman mo pa yung pag-ibig ni Kristo na hindi maunawaan ng tao. Yung ginagawa mo araw-araw, sasabihin ng tao, sira ulo na yan. Parang nababaliw yung taong yan. No? Kung ano-anong ginagawa, kung ano-anong pagtulong. Sabi ng tao, ay baliw na yan. Hindi po. Iyon yung pag-ibig na Kristo na hindi maabot ng isipan ng tao. Ang susunod, sabi niya, maunawaan ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip. At sa gayoy, may katapusan. At sa gayoy, mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Eto na po mangyayari sa iyo. No? Yung kapuspusan ng Diyos, hindi ama, hindi lang anak, hindi single, kundi kapuspusan ng tatlong persona ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Ibig sabihin, habang gumagawa ka, ang manifestation ng ginagawa mo ay manifestation ng Ama. Kung ikaw ay nagtuturo, manifestation ng Ama. Pag ikaw ay nagle-labor, manifestation ng Anak. Pag ikaw ay ginamit sa mga may sakit at karamdaman, manifestation ng Banal Espiritu Santo. Ibig sabihin, yung kapuspusan ng Diyos ay nasa iyo dahil ang buhay mo ay nasa buhay pag-ibig. Amen? Pagpalain kayo, biyayaan kayo ng Panginoon. Manalangin tayo. Father, in the mighty name of Jesus, I declare this anointing word, Lord, will be upon, Lord, to each everyone that hear this word. In the mighty name of Jesus. Mag-manifest po ito sa bawat kaluluwa na napakinig ng salitang ito, Panginoon. Biyaan mo, bendisyonan mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Ohayo gozaimasu, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong paikinig. Ikaw ba ay napagpala ng mensaheng ito o ng gawaing ito? Maaari po lamang na i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you very much and God bless you. Happy holidays! Bye!